All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at kapots. Kamusta po muli kayong lahat? And welcome po muli dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng ating maiksing komento, reaksyon at opinyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. And shout out po lahat sa inyo at may God bless us all, may God bless our country, and may God bless the Marcos administration and protect it from the forces of evil. Okay, so ang pag-uusapan natin mga kababayan, yung explosiveness na nangyari diyan po sa TRICOM hearing. After ng kaboring-boring na 3 oras sa interpolation ng Meta, kahit papano meron tayong nakitang explosiveness sa pamamagitan po ni Pebbles Cunanan, no? Siya po ay nagbigay ng kanyang sworn affidavit testifying that yung mga sasabihin niya based on her affidavit are true and to the best of her knowledge. Ano po yan? Sworn statement, meaning it was sworn in front of a lawyer. Kung magsisinungaling siya dyan, na-perjured niya ang sarili niya, pwede siyang makulong dyan. No, napakaganda po nung explosion niya. Aside doon sa West Philippine Sea, na pinapalakpakan ko po si PCG Commodore J. Tariela. Saludo po sir sa inyo, saludo sa lahat ng Coast Guard natin. Diyan po sa mga tumatambay sa ating West Philippine Sea, mga kababayan nating Pilipino, sa mga kababayan nating mangingisda, saludo po sa inyo at inyo pong pinoprotektahan at ipinagtatanggol ang soberenya natin diyan sa West Philippine Sea. Tandaan po natin, atin ang West Philippine Sea. Anuman ang naratibang mali o disinformation campaign ng bansang China, wala po silang legal na pinanghahawakan na sila po may karapatan dyan sa ating West Philippine Sea. Bagkus tayo po ay merong karapatan dahil tayo po ay merong 2016 arbitral ruling na pinagkaloob po sa atin. So doon po sa mga kababayan nating kumakampi pa sa mga tsekwa, naway bahala na po ang Diyos sa inyo, no? Pero ako po, pagtatanggol natin ang dapat sa atin, ang sariling atin. Atin ang West Philippine Sea. O now, after that, yun po ang unang-unang vlogger na sumalang, aside kay Kabayang Noli. Hindi naman po vlogger si Kabayang Noli, broadcaster po yun. Sorry po, Mr. Former Vice President, sorry po. So unahin natin si Pebble, yan ang po ang topic natin. Ang sabi natin dyan, Harry Roque, leader ng ano ba yon? Siya ang leader ng nakalimutan ko, teka lang, babasahin ko lang po. Destabilisasyon. Sorry naman mga kababayan, medyo alam nyo na, we're getting there, no? Ulitin natin, Harry Roque ang leader ng destabilisasyon at mga absent sa hearing na contempt ng TRICOM. Ayan po yung ating pag-uusapan. So unahin natin si Harry Roque through Pebbles Cunanan na napakalaki po ng isiniwalat at malamang siya po ay titirahin ng mga kampon ni Digong ng mga didilis. No? At the same time, paalala lang kay Pebbles Cunanan, always watch your six. Kasi hindi mo alam, napakalaki ng binangga mo. Makapangyarihan ang binangga mo. Mapipera ang binangga mo. Maimpluwensya ang mga yan. Kaya you better watch your six. Okay, yun lang yung paalala ko ha. Pero tayo po ay nagulantang sa sinabi niya dahil si Harry Roque pala mga kababayan, base po dyan sa article ng Inquirer at ito na rin ay hango sa statement ni Pebbles Cunanan, na itong si Puganteng Harry Roque ay ang behind, ang nasa likod ng pulburon video. Alam niyo na yung video na yon, na talaga naman peke, na ilang beses nating tinry sa AI software at sinasabi na iyon po ay peke. Pekeng peke. Kaya nga po dapat talagang maparusahan ang taong gumawa niyan, maparusahan ang mga nagkalat niyan. Dahil iyan po ay isang malicious. Malicious po yan. Disinformation campaign para pabagsakin
ang gobyernong Marcos, no? Ano daw po to ang sabi pa doon dito sa ni Pebbles, yan daw video na yan ay ibinigay kay Roque ng kaanak ng Pangulong Marcos. Ay animal, mga kababayan. Sorry naman sa word ha? Biruin nyo, kaanak ng Pangulong Marcos? Ha? Sino? Sino ang iisipin nyo na kaanak ng Pangulong Marcos, ha? Ang magbibigay ng video na yon kay Harry Roque? At bakit kay Harry Roque, mga kababayan? Di ba? Pero ginamit nila. Na-manipulate nila. Pekeng-peke pala ang video niyon. Pero ako, mga kababayan, maniniwala ba ako na relative ng Pangulong Marcos ang nagbigay kay Roque? There's a chance. 50-50 po ako. Kasi alam nyo naman dyan, yung kanyang ate is also trying to destabilize the government of our beloved Bongbong Marcos Jr. Ayan po ang malaking isiniwalat ni Pebbles Cunanan. At the same time, hindi lang daw si Harry Roque ang behind dyan sa pulboronic video na yan. Sinabi rin daw ni Roque na kaya niyang magpabagsak ng gobyerno. Wow! Ang galing, mga kababayan. Sabi pa niya, pinanood ko yun Sabi niya, nagkamali sina ng kinalaban. Kayang-kaya kong magpabagsak ng gobyerno. Wow! Nakakahiya po, mga kababayan. Biruin nyo, ang laki ng galit ni Harry Roque. Bakit? Kasi anong sabi ng Pangulo? Hanggang December 31, 2024 na lang ang Pogo. Baka malaki ang nawala kay Roque. Biruin nyo, magkano monthly? Diba, Harry Roque? Kaya ka tumatakbo Magkano monthly ang retainers pay? Nagtatanong lang. Diba? Ang laking isiniwalat ng Quadcom. Hindi po ako magsinungaling. Sabi ng Quadcom, ikaw ay abogado ng mga yon. Diba? Nangihingi ng pabor sa PAGCOR. Ang tanong, magkano ang retainers pay? Milyon ba, Roque? Imposible namang libo lang. 1,000 lang ang retainers pay ko monthly. Baka 100,000. Diba? Yun alam ko napanood nyo na po ito. Binuod ko lang itong article dito sa Inquirer. Binigyan ko lang kayo ng title para gusto nyo pang mabasa, i-search nyo na lang po sa inquirer.net. Okay? At napanood nyo din po yan, alam ko. Ako po 90% naniniwala kay Pebbles. Bakit? It is a sworn statement. At the same time, nandiyan po siya sa loob ng DDS group na infiltrate niya sila. Alam niya po yung sinasabi niya. Ngayon, kung mali o na-libel sila, itong si Roque, itong si Maharlika, yung sinungaling dyan, feeling nila na-libel sila ni Pebbles, kasuhan po nila. Kasuhan po nila ng criminal charge si Pebbles by cyber libel or libel. Sa palagay nyo, yung sinungaling na vlogger dyan sa LA, magpapail ng kaso sa Pilipinas, baka pagtungtong niyan sa Philippine Embassy sa LA, hulihin na siya. Philippine territory yun Diba na, mga kababayan? Siyempre, itong si Puganting Roque, sasagot at sasagot dyan, mga kababayan. Sumagot po siya. Alam nyo naman yan, talakitok yan No? Ano po yan yung bunganga niyan, di pa pipigil. Oo. Ang sabi niya rin dito sa Inquirer, sa headline ng Inquirer, Roque doubts blogger after he gets tagged as Pulburon video source. So, dinadoubt niya daw yung credibility nung vlogger na yon. Sino yon? Di si Pebbles, Basahin natin dito. Ito ang babasahin natin, mga kababayan. Ito po sabi ni Roque. Quote, his character is truly questionable. Totoo daw na questionable ang karakter ni Pebbles. From being a fierce critic of Marcos to now being a bootlicker. Uy, bootlicker ka daw. Tanong, why? How much was it? What's the reason? Tell us why. Ayun po ang sabi ni Roque. Sorry, Pebbles, but I really share the view of Maharlika that we are not mad at you,
But if ever we pity you because we understand that we are not like you, who really, no? Who rely only on online selling for a living? We have some savings because we happen to get by with our work. Oy, kinutya pa. Nangutya pa, mga kababayan, ha? Kinutya niya pa si Pebbles dahil nag-o-online selling lang daw si Pebbles. At least, kung nag-o-online selling man si Pebbles, marangal. Di po ba? Ano binebenta ni Pebbles? So siguro mga luma niyang gamit, marangal. Ikaw, yung sinasabi mong savings and you get by your work, marangal ba yon? Hello, Pogo? O di ba? O si Maharlika, marangal ba yung pagsisinungaling niya sa mga vlog niya? Marangal ba yung pagbatikos niya na wala siyang pinapakitang ebidensya? So sino ngayon ang may credibility? Di ba? Mas maniniwala pa ako kay Pebbles na nagbibenta online selling. Kasi sa online selling, pag nakitang nakaw yung sinisell mo, pwede ka nang hulihin. Kayo, di ba? Lalo na yung sinungaling dyan sa LA. Daldal ng daldal, akusa ng akusa, wala naman siya mapakitang ebidensya. Puro paninira lang. Ikaw, Roque, ano laman ng savings mo? Bakit hindi mo madala yung dokumento, ebidensya na totoo yung nasa savings mo? Galing sa malinis. Di ba? Ayan, nangutya pa kayo. Di ba? Ngayon, sinagot niya rin yung sinasabi ni Pebbles na si Harry Roque ay makakapagpabagsak ng gobyerno. Destabilization. Destabilization daw. Yan. Sinagot din ni Roque. Anong sabi niya? Now, is the video enough to overthrow the government? Kasi sabi, i-overthrow mo, destabilize mo ang gobyerno dahil sa pamamagitan ng video. Hindi naman yun ang sinabi ni Pebbles. Ang sabi niya, mahusay ka. Nagkamali sila ng binangga. Mahusay ako magpabagsak ng gobyerno. Di ba? Hindi naman niya sinabi sa pamamagitan ng video na yan. Di ba? Kung category lang sinabi niya na sa pamamagitan ng video na yan, narinig ko kay Harry Roque na mapapabagsak niya ang gobyerno. Hindi po Wala po sa nasusulat Ito sabi ni Roque, in defense of him. Now, is the video enough to overthrow the government? No! Because what would overthrow the government is a combined opinion from the masses that they are no longer deserve to stay in power. Not Harry Roque. Don't give me too much credit as if I'm too good. Ay, talaga naman, mga kababayan. Nagmamalaki pa ang butanding na talakitok, mga kababayan. Kayo ba? Naniniwala kayo na si Harry Roque yung leader ng destabilisasyon? Kayo ba naniniwala kayo na si Harry Roque yung leader ng pulboronic video? Ako po, with certainty, si Harry Roque is just a pawn. Si Harry Roque ay isa lamang alagad. Si Harry Roque ay isa lang silang pong sunuran sa kanyang amo. Remember, sinabi niya, kung ano po ang sinabi ni Putet, ako lang po ay sunod-sunuran. May kumukumpas kay Harry Roque. Si Harry Roque siya yung player. Yung puppet master ang sinusunod niya. Sino po ang puppet master niya, mga kababayan? Alam nyo na kung sino yon. Nakauwi na daw po ng Pilipinas. Sino po ba yon? Diba? Ayan po. Hindi po ako naniniwala na si Harry Roque ang nasa likod ng lahat ng ito. Kasi pag nagtagumpay sila, si Harry Roque ba ang magiging presidente? Pag nagtagumpay sila, si Maharlika ba magiging presidente ng bansa? Di ba? If they become successful, i-ano lang natin, example natin, na successful na lang i-overthrow, destabilize ang ating gobyernong Marcos. Sino ang higit na makikinabang ayon kay Yusek ng PCO, Palace Press Officer Attorney Claire Castro? Sino? Yan, i-comment ninyo para malaman natin sino. Okay, now, punta naman tayo doon sa ating second topic, mga kababayan. Ang second, may asong pumupupo sa garden namin.
pinipick up nung may-ari. Tama po yan. Oo. Sorry naman po. Ang second topic natin ay yung mga absent na vloggers, no, na binigyan na sila ng pagkakataon ilang beses na umaten pero absent pa rin, nagalit na po si Kong Paduano. Alam niyo naman ano bang palayaw ni Kong Paduano? Nakalimutan ko naman. Kinontempt niya po, sa iulat ng politiko. House panel cites vloggers in contempt for refusal to attend fake news probe. O, ayan. So, sino po itong mga na-contempt na ito, mga kababayan? Tatlo pa muna eh. Yung si Mr. Sas, si Alan Troy, Mr. Alan Troy, Miss Badoy, Lauren Badoy, and Mr. Jeffrey Celis. Yan po. Yung tatlo na yan, wala sa bansa. Lalo na si Celis, nag-post pa siya sa kanyang social media account na I'm living on a jet plane. O yan, sige. Alam ko ba maisog itong mga to? Nang iiwan pala kayo ng mga kakampi nyo. Yung iba na sa Pilipinas, matapang na hinaharap yung TRICOM. Pero kayo, mga duwag! Mga duwag! Maisog na maisog kayo, Now, mga kababayan, aside sa mga pinakontempt, no? May isa naman na pinakulong. May pinakulong, mga kababayan. Ito po yung Mark Lopez. Kasi po, binayolate niya po yung kautusan ng Kongreso na as much possible, wag kang magsasalita, walang lalabas na patungkol dito sa hearing. Pero itong si Mark Lopez ay super hambog po, super ang yabang. So ito po, mga kababayan, binasa po ni Kong Paduano yung sinulat nitong hambog na Mark Lopez na ito. Quote, "It was blatantly used that there are a concerted effort to humiliate us and bring us down on our knees. Even mainstream media are gleefully celebrating and pouncing on our forced breakdown and takedown in TRICOM hearing." Yung po yung sinulat nitong si hambog na Mark Lopez. Nabasa yan ni Paduano. Ayan. Ano ang sabi ni Kong Paduano? "Mr. Chairman, with this blog made by Mr. Mark Lopez, Mr. Chairman, this is in violation of once again Section 11, Paragraph F of our internal rules. Undue interference during the proceedings, Mr. Chairman or committee investigation." Ayan. Ngayon, anong ginawa sa kanya ni Paduano? Cite in contempt ang hambog na Mark Lopez for 10 days doon po sa premises ng HOR. Mabuti naman, mga kababayan, agree po ako dun. Dapat itong yung Mark Lopez na yan, hambog talaga. Kung ano-ano pang pinost niyan sa kanyang social media, nasabi niya, fake news daw ako. Bakit dumami pa ang followers ko? Mga fake news, naniniwala sa yung fake news ka yun yung mga walang utak. Sa kahambugan nito, mabuti nga. Baka naman, ano pa yan, ipagmamalaki niya pa na kinulong siya ng kinontempt siya ni Paduano. Sasabi niya, baka mga pikon nitong mga to di ba? Ayabang niyan. Tingnan niyo yung mga antics niya sa HOR nung umaten siya, patulog-tulog siya gano'n. Hindi niya nire-respeto, walang respeto Tapos kung ano-ano pang pinagsasabi niya sa West Philippine Sea, naratiba ng China yun, di ba? Yan, ganyan kahambog ang taong yan, no? Buti nga sa kanya, tinuruan siya ng leksyon ni Paduano. Sige, patuloy mo lang yung kayabangan mo. Baka dapat nga hanggang matapos yung hearing Huwag kang palabasin dyan O di kaya hanggat hindi natatapos ang Semana Santa. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.